Maliliit na bagay na maaaring ilagay bilang palamuti, accessory at koleksyon. Ang anik-anik ay patok ngayon sa mga Pilipinong kabataan at kolektor. Sa panahon ngayon, saan ka man lumingon ay makikita mo ito. Ano nga ba ang naghudyat upang sumikat ang mga ito? At paano ito umusbong sa merkado ng Pilipinas? Samahan niyo kami sa pagpanayam, pagsiyasat at pag-unawa sa mundo ng pagbebenta at kahalagahan ng anik-anik. At ating balikan ang mga autentikong anik-anik na tila'y natatabunan na ng modernong panahon. Sino po yung madalas na nakikita na bumibili ng mga bracelet, ng mga anik-anik dito? Usually, mga student din. Oo, iba-iba. Mga dayo, minsan mga tiga-pagod kayo. May mga estudyante po. Meron. Matatanda. Meron. Pati yung mga matatanda bumibili nyo. Unang bumato ang modernong anik-anik sa pamamagitan ng Funko Pop at Marvel Rivals. Ngunit ang dumating ang Pop Mart sa Pilipinas noong 2024, dito naman lumabas ang mga collector items na Hirono, Labubu, Sonny Angels, Crybaby at iba pa. Ngunit ang anik-anik ba ay isa lamang uso o parte na ito ng kultura ng Pilipino? Matagal na po ako nagtitinda rito. Mga limang taon siguro. Mga anik-anik na vintage. Customer niyo po, madalas, sino po yung mga nabibili po sa iyo? Halos lahat mga estudyante. Madalas estudyante. Kasi naka-viral lang sa TikTok eh. Para naman sa mga autentikong anik-anik, naging matumal at pahirapan ang pagbebenta ng mga ito. Tulad na lamang nitong pwesto na nagbebenta ng iba't ibang mga burloloy sa gilid ng kalsada. Ngunit tulad na lamang ni Kuya William, nakakahanap pa rin sila ng mga mamimili kadalasan dahil sa kasikatan ng mga vintage anik-anik. Nabigyan man ng bagong kahulugan, ang anik-anik ay nagmula sa isang parirala na kung ano-ano. Saklaw nito ang mga keychain, rings, bracelets, small figures, pins, at iba pa. Nagbibigay ito ng personalidad sa ating mga kagamitan base sa ating mga kinagugustuhan. Nakapanayam namin ng mga kabataang mamimili ng anik-anik kung ano nga ba ang kahalagahan nito para sa kanila. Kasi once na nilalagay siya sa bag, feel ko ang cute-cute niya tingnan. Actually kasi I'm collecting Hirono po. Siya po yung sinasabit ko sa bag. Yung meaning niya, like collectibles po kasi siya. So that's why, ayun, sinasabit ko siya, kinokolekta po namin siya. Happiness lang siya sa akin. Parang once na nangongolekta ko, or like nakakabili ako, tapos naisasabit ko siya sa bag ko. Parang, natutuwa lang ako. So, sa anik-anik po kasi, pag nakakatingin po ako nun sa mga stalls po and mga cons po, para pong para po ang cute nila tignan and parang ayun po kasi pag cute po tignan parang pang ano po kasi siya parang nagre-resonate po sa akin. Kunyari po, sa color blue po, yun. Yung mga anik-anik po na kinokolekta po, para pong nire-represent po nun yung sarili ko po. Ganun ko po i-express yung sarili ko po through the anik-anik. Sa panahon ngayon, ang mga anik-anik ay hindi lamang dekorasyon at palamuti sa tahanan. Maaari na rin itong gawing paraan upang ipahayag ang sarili sa pamamagitan ng mga anik-anik na nakadepende sa interes o nais. Ang modernong anik-anik ay nabigyan ng bagong kahulugan sa mga kabataan. Ang dating mga autentikong anik-anik ay napalitan na ng mga collector items, keychains, phone holder, pins at iba pa. Madalang mang makakita ng mga nagtitinda ng mga autentikong anik-anik dahil sa mga bagong uso, hindi natin maikakaila. Parte na ito ng kultura nating mga Pilipino.